Maligayang pagbabalik sa Cinemo Recaps kaibigan. Ngayon ipapaliwanag ko ang pelikulang Kung Fu action movie na inilabas noong taong 2004. Sa isang istasyon ng pulis, 5 lalaki ang nagsama-sama sa police commissioner upang arestuhin ang isang magandang babae. Matapos bugbugin ang lalaki, lumabas sila ng building na walang anumang pagtutol sa lahat. Nang naglalakad sila sa labas ay napagtanto nilang walang laman ang kalye at sarado na rin ang teatro. Napagtanto ng pinuno ng grupo na may mali at sinubukang bumalik sa istasyon ng pulisya, ngunit isa sa mga pulis ang nagsasara rin ng mga pinto. Biglang napalibutan sila ng mga Axe Gang members sa palibot. Sinubukan nila humingi ng tulong, pero ang Axe Gang leader Brother Sam sinabihan sila na walang darating para tumulong sa kanila. Tinakbuhan ito ng pinuno ng lalaki. Ngunit ang isang miyembro ng gang ay naghagis ng palakol na hiniwa ang kanyang binti mula sa kanyang katawan, at pagkatapos ay walang awa na pinatay siya ni Kuya Sam gamit ang palakol. Ang babae ay nagmakaawa sa kanyang kapatid na palayain siya. Ang ilan ay nagsabi sa kanya na hindi siya pumapatay ng mga babae, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpapasabog sa kanya ng kanyang baril. Pagkatapos ay nalaman na sa lungsod na ito ang mga gang ay hindi makapagtrabaho ng malaya nang walang anumang pagtutol mula sa pulis, dahil sa kaguluhan at walang kaayosan sa lipunan, at ang gang ng palakol ang pinakakinatatakutan nilang gang. Ang Pigstay Alley ay isang mahirap na kolonya ng mga bahay na pag-aari ng isang mag-asawang nasa Middle Ages, na pinagsasamantalahan ang lahat ng kanilang mga nangungupahan hindi lamang para sa upa kundi pati na rin para sa pagkain. Nililigawan pa ng landlord ang mga babaeng nakatira sa compound. Mahirap at mga masisipag ang mga nakatira sa compound. Isang araw, naliligo ang isa sa mga nangungupahan at biglang huminto ang tubig sa gripo. Tinawag niya ang landlady na humihingi ng paliwanag. Ang landlady ay nagmamadaling bumaba sa kanyang hagdan at sinimulang isumpa ang lalaki. Sinabi niya na ang mga nangungupahan ay hindi nagbabayad ng kanilang renta, kaya ipagbabawal niya ang paggamit ng tubig sa loob ng 4 na araw sa isang linggo. Pinagbantaan niya ang bawat nangungupahan bago ihampas ang nagrereklamo sa sahig. Ang landlord at landlady ay actually mga kung fu masters na nagretiro na may natatanging powers. Ang landlady ay bumalik sa kanyang silid. Dito napagtanto na ang kanyang asawa ay nanliligaw sa mga babae at nag-espiya sa kanila, kaya binugbog niya ito at itinapon sa bintana. Pagkaraan ng ilang oras, si Sing at Bon dumating sa Pigstay Alley, kung saan pumasok sila sa isang barbershop. Hiniling ni Sing sa barbero na gupitan ng buhok si Bon. Pagkatapos gawin yon ay binantaan niya ang barbero kung bakit napakahusay niyang maggupit ng buhok. Si Bon ay nagpapanggap bilang boss ng Axe Gang at ipinakita ang kanyang mga axe na tattoo upang takutin ang barbero. Dinala ni Sing sa gilid ang barbero at humingi ng pera para hindi niya maranasan ang galit ng amo. Ang barbero ay hindi sumunod at sinasabi na hindi siya maaaring patayin dahil mayroong libo-libo na sa kanya. At maya-maya lang, napapaligiran sila ng mga residente ng compound na sinabi ni Sing na hindi siya natatakot bagkus hinahamon sila ng isa-isang silang labanan. Una, hinamon niya ang isang babae at pinayagan siya sa unang tama. Ang suntok ng babae ay nasaktan siya ng higit sa inaasahan niya, kaya naghamon siya ng isang matandang lalaki. Ngunit, siya ay lumabas na ganap na maskulado. Muli niyang pinalitan ang kanyang challenger sa isang bata, ngunit siya rin ay may ganap na maskuladong katawan. Sa oras na ito ay tinawag na ng barbero ang landlady na sinimulan ng hampasin si Sing ng kanyang sandal. Binantaan siya ni Sing na siya ay kabilang sa Axe Gang at tatawag siya ng backup. Pagkatapos ay sinindihan niya ang isang paputok at itinapon ito sa labas ng dingding ng pader. Ang mga miyembro ng Axe Gang kasama ang kanilang Vice General kung saan napadpad ang paputok sa kanya ay naglalakad sa loob ng eskinita. Mabilis na sinisinising ang landlady sa pagbato sa kanila ng paputok. Ngunit, bago pa masabi o magawa ng Vice General, ang landlady ay tumakas at nagtatago sa ilalim ng kanyang kumot. Ibinaling ng Vice General ang atensyon sa barbero, ngunit bago pa niya ito mapatay, sinuntok siya ng hindi malamang puwersa na natilapon siya sa basurahan. Ang mga miyembro ay mabilis na sumugod sa kanya, at inutusan niya silang tumawag para sa backup sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon, ang buong puwersa ng Axe Gang ay makikita dahil ang buong compound ay napapaligiran ng mga lalaki ng Axe Gang at lahat ng mga nangungupahan ay binihag. Isa sa mga miyembro ay nagbuhos ng gasolina sa dalawang nangungupahan at ang ilan ay nagbabanta sa buong compound na isupo ang taong bumugbog sa kanyang Vice General, o kung hindi,
susunugin niya sila kasama ng buong compound. Pagkatapos ay ibinato niya ang lighter patungo sa babae, ngunit ito ay naharang ng isa sa kanilang kasamahan. Ipinahayag niya na siya ang bumugbog sa Vice General. Siya ay agad na inaatake ng lahat ng mga miyembro ng Axe Gang ng sabay-sabay, ngunit nahawakan niya ang halos lahat ng ibinabato sa kanya sa tulong ng kanyang kung fu. Sa kabuluhan, ipinakikita rin ng mananahi ang kanyang sarili bilang isang kung fu master at tinutulungan ang kasamahan na labanan ang mga miyembro ng Axe Gang. Ang panadero ay naging mahusay din sa kung fu, kaya't nabasag pa niya ang mga baril sa kanyang mga tauhan sa kung fu. Silang tatlo ay magkasamang nagawang takutin si Sam at kanyang mga miyembro ng gang. Nang gabing iyon, nahuli ng Axe Gang sina Singh at Bon dahil sa pagpapanggap bilang mga miyembro ng Axe Gang at sinisira ang kanilang reputasyon. Si Brother Sam ay nag-utos para sa kanilang pagbitay. Ngunit bago pa siya mapatay, nagawa pa ni Singh na makawala ang kanyang sarili mula sa kanyang mga pagkakatali. Ginagawa niya ang pareho para sa kanyang kasama at iniligtas ang kanyang buhay. Nakiusap si Singh kay Kuya Sam na isama sila sa Axe Gang, dahil ito ang kanyang pangarap sa buhay. Sinabihan siya ni Brother Sam na kailangan niyang pumatay ng tao kung gusto niya sumali sa gang. Maya-maya ng gabing iyon, pinag-usapan ni Bon at Singh kung sino ang dapat nilang patayin. At sinabi sa kanya ni Singh na gusto niyang patayin ang landlady at lahat ng nangungupahan sa Pigsty Alley. Sinabi sa kanya ni Bon na hindi niya alam ang kung fu kaya hindi niya ito mapapatay. Ipinakita ni Singh ang kanyang nakaraan storya. Noong bata pa siya si Singh, at kung fu bookseller na nagsabi sa kanya na siya ay may perpektong mukha at katawan para sa isang kung fu master, at ipinagbili sa kanya ang isang kopya ng Buddha Palm Technique. Ginugol ni Singh ang kanyang mga ipon sa buhay sa pagbili ng libro mula sa nagtitinda. Ang perang naipon niya para sa pag-aral bilang isang doktor o abogado, binabasa niya ang libro at nagsasanay araw-araw. Gayunpaman, nang iligtas niya ang isang batang babae mula sa mga bully, siya ay binugbog at pinagtawanan dahil sa paniniwalang matututo siya ng kung fu. Para magdagdag ng asin sa kanyang mga sugat, inihiyan pa siya ng mga bully. Inihayag niya ang kanyang malungkot na kwento dahil sa kung saan gusto niyang maging isang mamamatay tao. Pagkatapos ang dalawa ay pumunta upang makakuha ng ice cream, ngunit tumakas at hindi nagbabayad sa may-ari na babae na si Fong, ay tumakbo sa kanila. Ngunit sila ay sumakay ng isang tram at tinutukso siya habang sila ay tumatakbo. Kinabukasan, pinagalitan ng landlady ang tatlong kung fu masters dahil sa hindi pagsasabi sa kanya ng kanilang kung fu at paghabol sa kanila ng mga mandudumog. Nakipagtalo siya sa kunehong ngipin na si Jane at lahat ng iba pang mga nangungupahan sa compound. Dumating sina Singh at Bon na umaasang papatayin ang landlady. Nagtago sila sa isang sulok at sinubukan ni Singh na hagisan siya ng kutsilyo, ngunit hindi sinasadyang bumagsak ito pabalik sa sarili niyang balikat. Hinihiling niya kay Bon na gawin ang trabaho dahil siya ay nasaktan. Ngunit siya ay may kahila-hilakbot na layunin at natamaan si Singh sa kanyang kabilang balikat. Para sa kanilang huling kutsilyo, si Bon ay gumagalaw ng medyo palapit. Ngunit habang hinahagis ang kutsilyo, idinikit niya ang talim kay Singh at nagawang tamaan siya ng kaluban lamang. Matapos ang kanilang bigong pagtatangka, sinubukan nilang tumakbo, ngunit napansin sila ng landlady. Para takutin siya, bitbit ni Bon ang isang malaking kahon na kung saan ay may mga ahas, ngunit ang lahat ng ahas ay nahulog kay Singh sa halip. Sinusubukang sumipol ni Singh para lumayo, ngunit sa halip ay kinagat siya sa labi. Ang sumunod, ang landlady ay hinabol si Singh hanggang sa buong highway, ngunit nagawa ni Singh na tumakbo palayo sa kanya. Kinaumagahan, nakita ni Bon si Singh at napansin na siya ay gumaling na sa kanyang mga sugat. Pinupuri niya kung paano laging mabilis na gumaling si Singh. Pagkatapos ay napansin nila ang dalawang blind men na may dalang malaking bag at tinutuya sila. Ang mga lalaking ito ay mga kung fu masters talaga na inupahan ng Axe Gang. Tinatanggap nila ang alok ni Brother Sam na patayin ang tatlong kung fu masters sa Pigsty Alley. Nang gabing iyon, dumating ang bulag na kung fu masters sa Pigsty Alley, at isa sa mga masters ang namamahala na patayin kaagad ang isa sa kanila. Ang isa pang guro ay pumunta sa sastre at nagsimula silang makipaglaban. Binugbog ng sastre ang bulag, ngunit sa paglabas nila, ay nahihigitan siya ng dalawa sa kanila. Ang mga bulag na masters ay gumagamit ng instrumentong pangmusika upang i-barrage ang sastre gamit ang lahat ng uri ng mga armas. Ang panadero ay tumulong kay Taylor, ngunit kahit na sa kanyang pinakamahusay na pagsisikap ay pareho silang hindi nakayanan ang mga blind men. Nang malapit na silang matamaan ng isang panghuling putok, pinigilan sila ng landlady sa kanyang malakas na sigaw. Biglang lumitaw ang landlord sa pagitan ng mga blind men at binasag ang kanilang instrumento.
Pagkatapos ay sinimulan niyang bugbugin ang mga ito gamit ang sarili nilang mga suntok. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para itapon ang dalawang lalaki na parang langaw. Mabilis na inayos ng mga lalaki ang kanilang mga sarili at inayos ang kanilang instrumento upang tamaan ang may-ari ng kanilang pinakamahusay na pag-atake. Ang landlady ay dumating upang iligtas at sumigaw ng napakalakas na ang dalawa ay natangay at ang kanilang mga damit ay napunit. Ang dalawang lalaki ay nagmakaawa sa kanilang buhay at tumakbo palayo. Pagkatapos ay binantaan ng landlady si Kuya Sam na hindi na siya muling guguluhin. Ang eskinita ay nagluluksa sa pagkamatay ng Kung Fu Master at ng sastre. Ang panadero lamang ang nabubuhay at nagpapasalamat sa kanila sa pagpapaalam sa kanya na masaksihan ang kanilang kadakilaan bago siya mamatay. Ibinunyag ng mag-asawa na gusto nilang maging ordinaryo dahil namatay ang kanilang nag-iisang anak dahil sa Kung Fu. Ang barbero mula kanina ay humiling sa kanila na sanayin sila sa Kung Fu. Ngunit ang landlady ay tumanggi dahil ito ay tumatagal ng masyadong maraming oras upang matuto maliban kung ikaw ay isang ipinanganak na henyo. Ipinakita ng barbero ang kanyang skills na nagpapaliwanag kung paano siya ang the one. Ngunit siya ay nahimatay sa pamamagitan lamang ng isang suntok ng landlady. Kinabukasan, napansin ulit ni Singh at Bon ang ice cream girl na si Fong. Si Singh tinakot niya ito para makuha ang pera. Aalis na sana sila matapos siyang pagnakawan, nang ang babae ay naglabas ng candy bar at nakita ito ni Singh. Siya ay naging pipi at senyales na kilala niya siya. Siya ang parehong babae na kumanta at sinubukang iligtas mula sa mga bully bago siya ay binugbog noong mga bata pa sila. Itinapon ni Singh ang candy bar at tumakas. Siya ay naging emosyonal at sinabihan si Bon na lumayo sa kanya. Iniabot niya sa kanya ang lahat ng pera na kanilang ninakaw at pinabalik siya sa kanilang bayan. Maya-maya, siya ay nahuli ng dalawang miyembro ng Axe Gang. Si Singh ay dinala kay Brother Sam na nagbibigay sa kanya ng isang utos upang makapasok sa gang once and for all. Pagkatapos, ay dinala siya sa mental asylum, kung saan inaabot sa kanya ng tagapayo ng Axe Gang ang isang mapa at sinabihan siyang pumunta sa huling selda at pakawalan ang lalaki na nasa loob nito. Nagmamadaling pumasok si Singh at sa kabila ng nakikita niyang ilang senyales na huwag gawin ito, ginamit niya ang kanyang pagiging magaling sa pagbukas ng mga pintuan at dahan-dahang buksan ang bakal na pinto. Sa loob ay isang matandang lalaki na si Mr. Beast na mukhang hindi naman kawili-wili. Dinala si Mr. Beast sa punong tanggapan ng Axe Gang, kung saan walang naniniwalang siya ay isang mahusay na kriminal. Ang tagapayo ay humingi sa kanya ng isang presyo, ngunit sinabi sa kanila ni Mr. Beast na kailangan niya lamang ng isang karapat-dapat na kalaban at hindi pera. Si Kuya Sam ay hindi pa rin kumbinsido at hinihiling sa kanyang mga tauhan na bugbugin si Mr. Beast. Tinanggap ni Mr. Beast ang pambubugbog na parang champ at kinuha ang baril mula sa lalaki. Pagkatapos ay binaril niya ang sarili, ngunit nahuli ang bala bago ito tumama sa kanya gamit lamang ang dalawang daliri. Namangha at natakot, ang Axe Gang ay nagbigay galang kay Mr. Beast. Si Mr. Beast ay biglang lumakad patungo sa dingding at sinira ito ng kanyang sipa upang buksan ang kanyang daan sa kasino, kung saan nakita niya ang may-ari ng lupa sa Pigsty Alley na naghihintay na harapin ang mga Axe Gang. Minsan pa para sa lahat, isang epic na labanan ng mga kasanayan sa Kung Fu ay mabilis na nagsimula. Ngunit lumalabas na kaya ni Mr. Beast ang lahat ng kanilang mga suntok ng hindi pinagpapawisan. Sinimulan silang bugbugin ni Mr. Beast kahit na ang buong lakas ng sigaw ng landlady ay walang panama para kay Mr. Beast ay tila isang champ. Ang labanan ay nagpatuloy sa halimaw na nananaig sa kanila. Na walang natitirang pagpipilian, ang landlady ay binuksan ang tuktok ng funeral bell at sumigaw sa pamamagitan nito. Dito ang hiyawan na pinalaki ng kampana ay sa wakas ay nagawang tangayin ang halimaw na winasak din ang buong bahay sa proseso. Sa wakas ay kinilala ni Mr. Beast ang kanilang kapangyarihan at yumuko para lamang linlangin sila at subukang barilin sila gamit ang kanyang lotus pen. Pagkatapos ay sinaksak niya sila at inilagay silang dalawa sa lock position. Napagtatanto na si Mr. Beast ay labis na banta, ay inutusan ni Kuya Sam si Singh na hampasin siya sa kanyang ulo gamit ang isang kahoy na rehas. Sa halip ay hinampas ni Singh si Kuya Sam bago basagin ang kahoy sa ulo ng halimaw. Sa sobrang galit, itinapon ni Mr. Beast ang dalawang master, hinagis mula sa pagka-lock at inataki si Singh ng kanyang sipa. At sinuntok niya si Singh hanggang bumaon ang mukha sa sementadong sahig. Habang ang matandang halimaw ay distracted, ang dalawa ay tumakbo palayo kasama si Singh. Galit na hinayaan niya silang makatakas, si Kuya Sam ay sumigaw sa matandang halimaw, ngunit pinatay niya ito ng isang suntok sa mukha. Pabalik sa Pigsty Alley,
ang landlord at landlady ay nagawang isalba si Singh mula sa pagkamatay gamit ang Chinese medicine at acupuncture. Namangha ang landlady na ang bilis niyang gumaling. Sa labas, pinalibutan ang eskinita, kasama ang lahat ang mga miyembro ng Axe Gang. Nang nakarecover na si Singh at tinulungan ang dalawa na magpahinga. Pagkatapos, ay dahan-dahan siyang lumabas ng silid at naganap ang huling labanan sa pagitan ng buong Axe Gang member at si Singh. Nagawa niyang talunin silang lahat ng isa-isa sa kabila ng napakaraming nilang bilang. Pinag-usapan ng landlady at landlord kung paano na-unlock ng halimaw ang pagdaloy ng kanyang chi at pinalabas ang kanyang kapangyarihan. Matapos talunin ang lahat ng miyembro ng gang, mahinahong lumakad si Singh kay Mr. Beast at sinuntok siya palabas ng gusali. Maganda ang laban nila kung saan parang perfect match sila sa isa't isa. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon si Mr. Beast ay nagpakita ng kanyang tunay na anyo. Siya ay gumagamit ng mga diskarte sa estilo ng palaka na nagpapalakas sa kanya. Sa isang suntok, pinalipad niya si Singh sa himpapawid na nasa itaas ng mga ulap. Doon natanggap ni Singh ang pagpapala ng makapangyarihan sa lahat at naalala ang pamamaraan ng palad ng Diyos na siya ay bumulosok pababa. Ginagamit niya ang pamamaraan ang paghampas ng halimaw diretso sa sahig. Ngunit bago niya siya mapatay ay sumuko na ang halimaw. Sinubukan siya ng halimaw na linlangin at saksakin si Singh. Ngunit isa pang pag-atake ang bumulaga sa kanya. Isang malaking butas ang lumitaw sa mga dingding sa tabi ni halimaw sa hugis ng palad. Sa wakas ay inamin ng halimaw ang pagkatalo at tinanggap si Singh bilang kanyang Panginoon. Maya-maya, nagbukas na ngayon sina Singh at Bon ng isang tindahan ng candy sa lungsod. Lumitaw si Fong sa labas ng tindahan at napansin siya ni Singh. At sa wakas ay muling nagkita ang dalawa. Natapos ang pelikula habang sinusubukan ng kung fu book vendor na magbenta ng isa pang libro sa isang batang babae. Iyon lang ang mula sa video. Sana ay nagustuhan mo ito. Mag-subscribe para sa higit pang content na tulad nito at pindutin ang like button para matulungan kami. Din, mag-iwan ng komento kung gusto mong i-recap namin ang iyong paboritong pelikula. Hanggang sa susunod, ingat.